So as of now, ang hypnosis na rin po natin galing po sa Pag-asa, no? Northeast monsoon po ang siya nakakaapekto sa ilang bahagi nga po ng Northern Luzon. Easterlies naman po ang nakakaapekto sa ilang bahagi ng eastern section po ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao po yan. So inuulit ko lamang po, no, wala po tayong hypnosis ngayon ng bagyo or tropical storm sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero may binabantayan po tayong dalawang active LPA, makikita nyo naman po sa ating pinaka-live radar. And as of now, nasa labas ito ng PAR at wala naman pong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas. Napakalayo pa naman po nito, no? At kahit yung extension po ng LPA na ito, hindi po makaabot sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Mga localized thunderstorm po ang ating binabantayan ngayon na minsan nga po ay mas higit pa sa mga bagyo o mga super typhoon, which is nakakapagdulot po ng malakas na pag-uulan sa ilang bahagi po ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. So tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan, no? Sa area po ng Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon, ang weather po dyan ngayong hapon ay maulap, no? Na may konting pag-uulan. Asahan po ngayong hapon at posibleng lumakas yan pagdating nga po ng sa gabi. Yan pa rin po yung hypnosis natin, easterlies at northeast monsoon na posibleng magpaulan sa mga nabanggit nga po na mga lugar at mga lalawigan. Sa area naman po ng Cordillera at ilang bahagi po ng Cagayan Valley, Ilocos Norte, Ilocos Sur, ang kondisyon po ng panahon dyan, makakaranas po tayo o nakakaranas tayo ngayong hapon ng maulap na panahon na asahang magkaroon ng mahinang pag-ulan. Posibleng lumakas naman po ito pagdating sa gabi, so mas magandang nakabantay tayo at nakamonitor po sa lagay ng ating panahon, no? Galing magdala ng payong jacket o kaya naman kapote kung kayo po ilalabas ng mga kabahay natin, no? Or mga pauwi po galing trabaho or yung mga party kagagaling lamang sa Christmas party. So tuloy-tuloy po tayo. Sa area naman po ng Ilocos sa region, no, ang panahon dyan maulap din na may mahinang pag-ulan, posibleng lumakas pagdating naman po sa gabi. Sa Metro Manila naman po at ilang bahagi ng ating bansa, i-expect po natin ngayong hapon, no, nararamdaman natin o nakikita nyo naman po sa ating kalangitan na maulap po ang panahon, no, medyo makulimlim po. Expected po, no, ilang mga oras lamang ngayong hapon ay posibleng umulan po ng mahina at bahagyang lalakas naman pagdating sa gabi. Dala po yan ng northeast monsoon, easterlies, no, na siya nagpapaulan sa ilang bahagi po ng Metro Manila at sa Luzon. Tulad po ng sinasabi, wala naman po tayong bagyo na binabantayan ngayon, pero mag-ingat pa rin tayo sa banta ng mga localized thunderstorm. Yung mga active LPA, mga cloud cluster, posibleng mabuo within 24 to 48 hours, no, sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. So binabantayan po natin yan. Ito pa po ang matindi at paalala ko lamang po sa inyo, kahit po wala tayong super typhoon ngayon, mag-ingat po kayo. Especially po sa mga lindol na ating naranasan nitong mga nakaraan. Ito pong lindol sinasabi ko sa inyo ay hindi po natin nape-predict, biglaan po ito. So mas maganda anumang oras handa po tayo, especially yung matataas na lugar po dyan sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao, no? Pagka meron po tayong alert ng lindol, gawin po natin yung mga safety protocol na itinuturo po sa mga seminar sa mga LGU para naman po aware tayo at alam natin ang ating gagawin. Iwas po tayo sa sakuna. Prevention is better than cure nga po, no? Yun nga po ang kasabihan. So mag-ingat po tayong palagi at maging handa anumang oras. Bagyo man, super typhoon, mga lindol, yan po ang mga sakuna, mga trahedya na ayaw na po nating maulit. And please guys, no, pakiusap lang po, palike and subscribe naman po. And pahit ng notification bell para mamaya po ay may update ko kayo uli sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po sa inyong lahat.